Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Kaibigan, ang simbahan ba na kinabibilangan mo ngayon, ay may mga lihim na kasaysayan? Nakakaranas na ba ito? Kung paano lumaban sa pang-aalipusta at pang-uusig hanggang kamatayan? Ang ibig kong sabihin, may mga kasapi ba sa simbahan nyo na naging martir sa mga kamay ng kaaway ng iyong pananampalataya? May kasamahan ka na ba sa paniniwala mo, na pinahihila, sa toro na baka, hanggang sa mamatay, at ilagay sa ibabaw ng kalan na may apoy, upang maging inihaw, hanggang sa masusunog ang buong katawan? Kung gusto mong maririnig at masaksihan, kung paano ipinaglaban ng mga Katoliko noon, ang simbahang minana nila mula sa mga apostol. Panoorin mo ang video na ito, at matutuklasan mo, na kung hindi pala ipinaglaban ng mga Katoliko noon, ang paniniwalang Kristyanismo maaring hindi na ito nagpatuloy pa. At tiyak na wala ka rin sanang alam tungkol sa pananampalataya. Kaya tuklasin ang lihim na kasaysayang ito. Kung paano sinisikap ng mga Katoliko sa mga nauunang siglo ng Kristyanismo, upang hanggang ngayon, tayo ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa tunay na aral ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo Kapitulo 20 versikulo 23. Ito ang nakasulat. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Dapat nating tandaan, na kung ibinahagi ng Panginoong Hesus ang kanyang grasya, huwag kalimutan na siya ay magbabahagi rin ng kanyang pagdurusa. Nang sinabi niya sa kanyang mga apostol, na ang hirap na kanyang pinagdaanan, ay ibabahagi rin sa kanyang mga apostol, o ang mga ito ay matitikman rin sa kanyang mga sumusunod. Ang pangyayari na ito, ay ang pinakamatibay na ebidensya, para mahanap natin ang tunay na simbahang pag-aari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng pagdurusa, na may kaugnayan sa pananampalataya, ay maipahayag ang totoong mukha ng tunay na iglesia. Ibig sabihin, ang iglesia na itinayo ni Kristo, ay minsan pang pinatunayan sa pamamagitan ng dugo, katulad sa nangyayaring pagdurusa niya sa krus. Paumanhin, ang laman ng video na ito, ay hindi pinipilit na paniniwalaan ng mga kapatid nating Protestante. Ito ay ginawa, upang ipagmamalaki sa buong mundo, ang kumikinang na parang isang mahalagang koleksyon ng mga kasaysayan, ng iilang bayani ng paniniwalang Katoliko. Mga kwento ng kanilang sakripisyo at kamatayan, na nagsasalaysay ng kanilang tapat na puso, para sa simbahang Iglesia Katolika Romana. At ang mga kasaysayan ng kanilang pagsasakripisyo, ay nangyayari sa panahon na buhay pa ang pagano na imperyo ng Roma. Ito ang mga kwento, at himala ng mga bayani ng pananampalatayang Katoliko, na si Saturninus, Lawrence, at Agnes. Ang unang ikukwento natin ay ang banal na buhay ni Saturninus, sa lugar ng Taulus. Siya ang obispo ng simbahan Katoliko, na pinahihila sa Toro. Si Saturninus, ay isinilang noong 3 siglo sa Patras, Greece. Noong 245 taon, ipinadala siya sa lugar na Gaul. Ang kasalukuyang lugar ng Pransya, bilang unang obispo ng Toulouse. Para pamumunuan at palakasin ang mga Katolikong Kristiyano, na inuusig ni Emperador Decius sa Emperyo ng Roma. Sa lugar ng Toulouse, kung saan malakas ang idolatria, o mga Diyos-Diyosan ng mga paganong Romano. Doon nagsimula siyang nagpahayag ng salita ng Diyos, ng bukas o sa publiko. Gumawa siya ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalaya sa mga nahahatak ng demonyo. At sa isang nayon malapit sa Toulouse, inilapit sa kanya ang isang batang namatay na. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, binuhay niya ang bata, na nagpapatunay ng kapangyarihan ni Jesus. Ito ang dahilan, kung bakit marami ang naging tagasunod sa simbahang Katoliko, sa lugar ng Roma. Ngunit ang kanyang gawain, ay nagdulot ng galit sa mga paganong saserdote. Sinabi nila na siya ang dahilan ng katahimikan ng kanilang orakulo. At dahil sa palagi siyang dumadaan sa harap ng kanilang templo. Isang araw, hinawakan siya,
at pinilit na mag-alay sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit tinanggihan niya ito ng matapang. Kaya nagagalit sa kanya ang mga pagano. At bilang parusa sa kanyang pagtanggi na sambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, sa pamamagitan ng tali, itinali siya sa paa ng isang toro, at hinihila sa buong lungsod hanggang sa siya ay mamatay. Ang kanyang kasaysayan, ay naging maanghang sa pandinig ng mga pastor at ministro, sa labas ng simbahang Katoliko. Ito ang isa sa mga dahilan, na mawawasak ang kanilang reputasyon bilang mangangaral. At nagpapatunay, na sila ay malayo sa katotohanan na nagiging kasama nila ang mga nauunang Kristiyano. Dahil alam nila, na wala sa kanila ang katapangan, bilang tunay na sumusunod ng Panginoong Hesukristo. Sa kasaysayan ng buhay ni Santo Saturninus, mapapatunayan natin na alam ng Katoliko, kung ano ang totoong rebulto ng Diyos-Diyosan, at mga rebulto ng mga banal na tao. At dahil sa pagtanggi niya, nasambahin ang mga Diyosan ng mga Romano noon, siya ay pinatay. Alamin naman natin ang lihim sa buhay ni Saint Lawrence sa Roma. Noong ikatlong siglo, si Lawrence ay naging diakono, o kaabag ni San Sextus, na obispo ng Katoliko sa Roma sa panahon ng Romanong Imperyo. Ang kanyang gawain ay pangasiwaan ang kayamanan ng simbahan, ngunit para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang mga mahihirap, may sakit, at mga taong ulila, na kanyang tinutulungan araw-araw. Noong 258 taon, nagsimula ang pag-uusig ni Emperador Valerian sa mga Kristiyanong Katoliko. Hinuli ang obispo na si San Sixtus, at ang iba pang kasama. At bago siya ipapatay, sinabi niya kay Lawrence, na iligtas ang kayamanan ng simbahan. Ngunit sa halip na itago niya ito, pinagsama niya ang daan-daang mahihirap, at dinala sa mga opisyal ng emperador. Turo niya sa kanila at sinabi, ito ang tunay na kayamanan ng simbahan. Dahil sa ginawa niya, galit na galit ang mga opisyal na Romano. Iniutos nilang ihawin siya sa isang mainit na kalan. At sa kabila ng matinding sakit, nanatili siyang masaya at nagdasal para sa mga taong nagpapahirap sa kanya. At sinabi niya, ibaliktad ninyo ako sa loob ng kalan, nasa kalahati na ako. Ngunit, hindi nila inaasahan, na maramdaman nila, na may lamig sa gitna ng init. Na habang siya ay inihaw, ang mga tao na nakakakita sa kanya, ay naramdaman ang lamig, sa gitna ng init ng kalan, at nakakita ng liwanag na nagmumula sa kanya. Sa makatuwid, kahit sa napakainit, na tumutunaw sa kanyang katawan, ngunit sa kanyang pakiramdam, ay nasa gitna siya ng yelo. At ang kanyang mga labi, ay inilibing sa Roma, at maraming tao ang nagpapagaling doon, mula sa iba't ibang karamdaman. Sa kanyang kasaysayan, ay pinapakita ni San Lawrence, ang isang matapang na santong Katoliko. At handang humarap sa anumang pang-uusig, kahit na ito ay nangangahulugan sa kanyang buhay. Pagdurusa na hindi mo makikita sa mga pastor at ministro, at pawang sa simbahang Katoliko lamang ito nangyayari. Dito naman tayo sa kasaysayan ng buhay ni Saint Agnes sa Roma, sa panahon ng mga masasamang emperador. Si Santa Agnes, ay isinilang noong ika-4 na siglo, sa isang mayamang pamilya sa Roma, at mula sa murang edad, napakabuti at tapat na Katoliko na siya, at inilaan niya ang kanyang puso kay Jesus. Noong siya ay 12 o 13 taong gulang, isang makapangyarihang pagano na lalaki, na si Valerianus, ay gustong pakasalan siya, ngunit tinanggihan niya. Nagalit si Valerianus, at ipinakulong siya sa isang bahay ng kalaswaan, o bintahan ng mga babae. Ngunit nang dumating ang mga lalaking susubukang saktan siya, biglang nawalan sila ng paningin, at nataranta, kaya hindi nila nagawa ang anumang masama kay Santa Agnes. Ang kanyang kadalisayan ng puso para kay Kristo, ay nagprotekta sa kanya. Nang marinig naman ni Emperador Diocletian, ang tungkol sa kanya, tinawag siya sa palasyo, at sinubukang akitin ng emperador, na talikuran ang kanyang pananampalataya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, ito ay tinanggihan niya, kaya iniutos ng emperador, na sunugin siya. Ngunit sa apoy ay hindi siya nasunog, na nagpahanga sa maraming tao, at naging dahilan na nagpasimula sa kanila na maging Kristiyano. Sa halip, ang apoy kung saan siya sinunog ay naging malambot na liwanag na nagpapalamig.
Kaya sa huli, pinilit siyang tumayo, upang tirahin sa dibdib. Ang kanyang kasaysayan, ay nagpapatunay na hindi nagkakamali ang simbahang Katoliko, na magkakaroon ng mga babaeng hindi nag-aasawa, dahil sa kaharian ng Diyos, katulad ng mga madre ngayon. Iilan lamang ito, sa mga libo-libong kasaysayan, na mga martir ng Iglesia Katolika Romana, na siyang nagpapatunay, na walang anumang paraan na maaring gawin ng sinumang makapangyarihang individual, upang pabagsakin ang Iglesia Katolika. Dahil ayon sa kanilang kasaysayan, ang kanilang pagkamatay, ay nagiging daan upang dumami ang mga kaanib ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Kaya mas mainam na ihinto na nila ang pag-aatake, at pang-uusig sa inang simbahan. At mas nakakabuti, na iisipin na lamang nila, ang utang na loob sa mga martir na Katoliko. Dahil minsan, ang kawalan ng ebidensya, ng paninira para sa Iglesia Katolika Romana, ay nagiging dahilan nito kung bakit nawawalan na ng tiwala, ang kanilang mga tagasunod, at bumalik sa tunay na tahanan ng mga banal. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.